Good day everyone, especially to you ma'am. Hello po, I'm Hanslin Kevin L. Parrocha and today I will discuss to you what is mental health. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also affects or determines how we handle stress to others and make choices. Mental health is important at every stage of life from childhood, adolescence, through adulthood. We all know that we humans compose of cognitive learning and affective learning. Once we say cognitive learning, it is something with our mind and it uses our intellect. One of the examples of that is to find any solution to that particular problem. Next would be affective learning. Once we say affective learning, it is something with our feelings and emotions. So, dito na po papasok si mental health. So, mental health includes our emotional. We all know that all person or all human beings have also an emotion too, and even animals. So, we need to validate all the emotions of a person. Hindi naman po nakakabawas ng pagkalalaki kapag ang lalaki po ay umiyak. Mental health includes psychological and social well-being. Once we say psychological, it is something with our behavior, and social well-being, it is something on how we socialize with others. Kapag ang tao po ay may mental health problem na, nakaka-apekto na ito sa kanyang social well-being. Bakit po? Kasi nga po, ina-isolate niya na ang kanyang sarili, maybe may fear na siya sa ibang tao, or kaya naman sa kanyang surrounding. Mental health is important at every stages of life, from childhood and adolescence through adulthood. Kapag ang isang tao po ay na-abuse na at the very young age, dala-dala niya pa rin po ito hanggang sa pagtanda niya na nagiging resulta sa trauma. So, ibig sabihin po, kapag may nangyari po sa kanya, same situation na kanyang ikinatrauma, ay babalik po ito o tatatak po ito sa kanyang isip. Ang ilan po sa mga babanggitin ko ay nakaka-apekto po o nagre-resulta sa mental health problem. One of the example of that is family problem. But first, let me enlighten you all that there is no broken family. Ano po ang tawag natin sa mga tao o sa pamilyang mga hiwalay na or ang kanilang kamag-anak ay nasa langit na or sa makabilang buhay na? Tinatawag po natin itong separation or separated family. So, bakit po ba nagkakos ng mental health problem ang family? Siyempre po, sa bahay naman nagsisimula ang lahat. So, isa rin po sa mga factors na pagkakaroon ng mental health problem ay ang academic pressure. Ito po ay karaniwang nangyayari sa mga katulad kong estudyante. So, may ilan pong mga magulang na sinasabihin nila kanilang anak na ganto-ganto po, naabutin nyo ang ganto-ganto. But, alamin din po natin or dapat din po nating alamin na ang lahat ng bagay ay may limitations. May mga kayang gawin at may mga hindi naman kayang gawin ng isang estudyante na katulad ko. So, bawas-bawasan po natin ang expectation natin sa ating mga anak. So, ang huli ko pong babanggitin ay isa rin po sa mga factors na nagli-lead sa mental health problem or sa pagkakaroon ng mental health problem. At ito po ang financial problem. Alam naman po natin na nakakainit po ng ulo kapag ang isang tao o tayo mismo ay walang pera. Dahil sa ngayon po, umiikot na lang ang mundo sa pera. Hindi na po uso ang hingi-hingi sa mga gantong bagay na dati ay kaya nating humingi sa ganito. Pero ngayon po, bawat galaw natin ay may bayad na. So, syempre po, bilang isang estudyante, masakit mo po isipin kung ang daming babayarin na hindi mabayaran sa tamang oras kasi nga po, wala pong pera. Ano po ba ang mga pwede natin gawin kung may kakilala tayo o tayo mismo ay nagsasuffer na sa mental health problem? Siyempre po, kailangan po muna natin humingi ng tulong kung kailangan po. Hindi naman po nakakabawas ng pagkatao natin ang paghingi ng tulong sa iba. Pangalawa, proper diet. Kailangan po natin ng proper balanced diet. Kailangan natin ng go, grow, glow food sa ating pang-araw-araw na pagkain. Pangatlo, pag-ehersisyo. Opo, kailangan po ng katawan natin ng ehersisyo araw-araw.
Pang-apat, matuto po tayong makipag-socialize sa ating kapwa. Opo, para mabawasan po ang ating stress, kailangan din po nating ikwento ang mga nangyayari o ang ating damdamin sa ating kapwa upang gumaan po ang ating pakiramdam. Bukod sa lahat, humingi tayo ng gabay sa itaas at matuto tayong magpasalamat at makontento sa mga bagay-bagay na meron tayo. Ang mga babanggitin ko po ay mga factors na nagko-contribute to mental health problem. Una dyan, biological factors. Ibig sabihin, ang mental health problem po ay namamana. Pero, nasa sa atin pa rin naman po kung magpapadala tayo sa mental health problem. Kaya nga po importante na kapag may problema tayo ay mag-speak out tayo sa ating mga kaibigan at sa pamilya. Malaking factors po ng mental health problem ang life experiences. Dahil po nagkakaroon tayo ng trauma or abuse sa nangyari sa atin. Isa po ito sa dahilan ng pagkakaroon ng mental health problem. Maybe natatakot na tayo sa ating ginagalawan o sa taong ating nakikisalamuha. Kapag ang isang miyembro po ng pamilya ay mayroong mental health problem, maaari din po itong maipasa sa anak. Pero nasa sa atin pa rin po kung paano po natin pangalagaan ng ating sarili, lalo na ang ating isip. Kaya nga po, importante na kapag may problema tayo, magsabi po tayo sa ating pamilya. So, lagi nating tandaan, mental health is important at kailangan po nating i-validate lahat ng ating emotions. At kailangan din po natin humingi ng tulong kung talagang hindi na po natin kaya dahil hindi nga po nakakabawas ng pagkatao ang paghingi ng tulong. Muli ako po si Hanslin Kevin Parrocha at lagi po natin tandaan, mental health is important and all your emotions are valid. Thank you po. Okay, good day everyone. A while ago, my groupmates discussed about the mental health and what does it mean, followed by the factors effect of the mental health. Now, in my discussion, I will discuss about the early warning signs. And we have a 14 early warning signs na kung saan, ang sabi dito, kapag na-experience natin itong 14 early warning signs or isa sa mga ito, ay possible na meron tayong problema. And I believe that lahat naman tayo nakaka-experience ng isang problema. And bakit ba natin pag-aaralan ng itong mga early warning signs? It's because of awareness or prevention para malaman natin na ang isang someone, somebody, or some individual having a problem. Okay, first early warning signs is eating or sleeping too much or too little. Diba, kapag tayo ay may isang problema, minsan dinadaan na lang natin sa tulog or sa ating pagkain. Naniniwala nga tayo na kapag or sabi ng iba, na kapag ang isang tao ay madaming kinakain, ibig sabihin stress ito. Stress because of the problem. Okay, minsan naman, may mga taong hindi nakakatulog or hindi gaanong kumakain is because of the problem. Next is the pulling away from people. Many of us, or some of us, didn't want to share what problems that we have. Diba? May mga taong mas focus ang confidential or private. Kaya, kapag ang isang tao ay may isang problema, mas gugustuhin nilang lumayo sa paligid natin or lumayo sa mga tao. Why? It's because of gusto nila mapag-isa. Next is having low or no energy. Alam ko na nakaka-experience tayo ng mga problema. And sometimes, di ba, kapag may problema tayo or stress tayo, parang wala tayong gana makihalubilo or gumawa ng isang bagay. Next is feeling numb or like nothing matters and having unexplained aches and pains. Sabi nga kanina, di ba, that's the first early warning signs, yung eating or sleeping too much or too little. Di ba kapag, sabi kasi ng mga matatanda, kapag ikaw ay tanghali na gumising or napasarap yung tulog mo, it's because of the stress or it's because of pagod dahil sa isang problema. Di ba kapag tanghali na tayo gumising, nagkakaroon tayo ng sakit sa katawan or may mga nararamdaman tayo. It's because of too much of sleeping or too much of eating. And syempre, hindi natin ito napapansin. It's because of the stress. Hindi natin napapansin yung isang sakit
sa ating katawan dahil nga tayo ay more on focusing on the problem na dapat mabigyan natin ng isang solusyon. Nararamdaman na lang natin ito kapag ito ay ah, lumalala. Next is feeling helpless or hopeless. Diba? Kapag tayo naman ay nakaka-experience ng isang problema, hindi naman tayo ginaganahan, di ba? Minsan nga nawawalan tayo ng pag-asa kapag yung isang problema ay napakabigat para sa atin. Next is smoking, drinking, or using drugs. Many of us did not use illegal drugs for being, it's because of the problem. But some of us uses, or rather, many of us uses smoking and drinking alcohol. Diba? Kapag may nakikita tayong naninigarilyo, nanay at tatay natin, or nakikipag-inuman yung isang tao, or sabihin na natin kapag nakikita natin sa isang palabas na kapag ang isang tao ay may isang problema, ang diretso nito ay sa isang bar or saang lugar na kung saan may drinking alcohol and cigarettes. Kasi nga, sabi nila dito daw may ibsan yung kanilang problema na dinadala. Next is feeling usually confused, forgetful, angry, worried, and scared. Syempre kapag may isang problema na ating dinadala, di ba? Minsan hindi natin naalala yung mga bagay-bagay na nasa ating paligid. Kasi nga, more on focus tayo sa isang problema. And also, mabilis tayong magalit. And natatakot tayo. Next is yelling or fighting with family or friends. Syempre, alam ko na danas niyo to, na kapag tayo ay may isang problema, di ba? Tanungin lang tayo ng nanay natin or ate natin, kuya natin, lola natin, ang bilis na nating magalit. Nasisigawan natin sila or nabubulyawan. Dahil nga, syempre, stress na tayo bago. Kasi nga hindi nga natin nasasabi sa ating mga magulang kung may problema man tayo. Or nasasabi man natin, pero hindi pa rin tayo comfortable na maging okay, calmly. And yun nga, nagkakaroon talaga tayo ng experience na magkaroon ng yelling or fighting with family or the others. Next is experiencing mood severe swings that cause problem in relationship. Kapag may isang problema tayo, di ba, kanyari, sa isang relationship, kapag hindi talaga nagkakaintindihan, lalo na kapag sabi nila babae ang laging tama, di ba? May mga pagkakataon kasi na yung ating mood ay hindi nagaano or hindi na ganun kadali yung ating dinadala. Ibig sabihin, severe now. When we say severe, nandun na tayo sa stage ng difficulty kung saan malala na yung ating problema. Next is having persistent thoughts and memories you can get out of your head and hearing voices or believing things that are not true. Dito na pumapasok yung hallucination. Hallucination, ito yung kapag may problema tayo, depressed na tayo, or stress. Dito na pumapasok yung mental health natin. Kasi nga, di ba, kapag may problema ka at malala na ito, makakarinig na daw tayo ng mga boses sa ating isip, sa ating tainga. Next is thinking of harming yourself or others. Di ba, kapag, okay yan, bigyan natin ng example. Kapag nanonood tayo sa isang palabas, na kapag ang isang tao ay may malalang problema, nagkakaroon ng resulta na saktan nila yung sarili nila, di ba? O kaya saktan nila yung iba. Because of depressed na nga, or stress because of the problem. And dapat maging aware na tayo na kapag ang isang individual ay nakikita na natin ng mga early warning signs na ganito, bigyan na natin sila ng focus. Or kung hindi man natin sila kilala, lumayo na tayo kasi hindi natin alam yung isang tao ay baka nagha-hallucinate na and doing things that harm to yourself. Next is inability to perform daily tasks. Syempre kapag meron tayong problema, kapag stress tayo, di ba? Ito na yung pumapasok na yung parang ang tamad-tamad na natin everyday. Parang ang hirap kumilas sa pang-araw-araw na gawain dito sa ating bahay, sa community, sa paaralan, or sa ating trabaho. And now, I am finished to discuss the 14 early warning signs. Sabi ko nga,
diniscuss natin to, it's because of awareness and prevention para magkaroon tayo ng education pagdating sa early warning signs about mental health. And hopefully na sana ay may naintindihan kayo those discussion that I discussed a while ago. Thank you. Hello to my fellow students, especially to you, Ma'am Jo Marie Vidal. I'm Hannah Tadi. So now I'm going to discuss about positive mental health and ways to maintain positive mental health. So the first is positive mental health allows people to. So ano nga ba yung mga positibong kalusugan ng pag-iisip sa tao ay nagbibigay daan sa atin para syempre, number 1 is realize their full potential. Napagtatanto ng ang iyong buong potential, kung ano nga ba yung kaya mong gawin, kung saan ka magaling, kung ano yung potential mo. Number 2 is cope with the stresses of life. Makayanan, syempre, ang stress sa buhay. Syempre, merong mga hindi naman natin hawak yung kung ano yung mga napapagdaanan natin. Syempre, marami ring mga pagsubok. So, syempre, kailangan nakakayanan natin yung stress natin sa buhay. So, the third is work productively. When we say work productively, nagtatrabaho tayo ng marami tayong nagagawa. Syempre, magtrabaho ka ng produktibo, ibig sabihin, marami kang nagagawa. Hindi ka yung pa-petiks-petiks lang sa isang bagay, kundi marami kang nagagawa o natatrabaho. And then, the last is make meaningful contributions to their communities. So, gumawa, syempre, ng makabuluhang maitulong sa komunidad. For example, merong inilunsad yung barangay na mga clean up drive, mga ganyan. So, makipagkaisa po tayo, 'di ba? Para yun yung ways, yun yung positibong kalusugan ng tao na magbibigay daan mismo sa atin para magawa natin yan, syempre, 'di ba? Yung gumawa tayo ng makabuluhang maitulong sa komunidad. So, the second is ways to maintain positive mental health. So, ano nga ba yung mga paraan para mapanatili yung positibong pag-iisip ng tao? So, una syempre, getting professional help others. So, pangangalap ng mga professional na tulong sa iba o ano man yung mga impormasyon. The second is connecting to others. Syempre, kailangan nating makipag-ugnayan sa iba dahil syempre hindi naman natin, 'di ba, masusolusyonan yung na tayo lang, 'di ba? So kailangan din natin yung iba. And then the third is staying positive. Syempre, ano man yung mga problema, pagsubok, ano man yung mga dumarating, kahit marami na tayong nakikita na negative, basta stay positive pa din tayo, 'di ba? Always, kaya nga, 'di ba? Always think positive. So, pang-apat is getting physically active. So, ayan, dapat meron tayong physical o yung mismong katawan natin is aktibo, masigla, maliksi. And then, getting enough of sleep. Syempre, kailangan natin ng sapat na tulog para ma-maintain natin yung positive mental health. And then, the last is developing coping skills. Syempre, kailangan nating linangin o paunlarin yung mga kasanayan natin. So, that's all. Thank you everyone and I hope you learn a lot from me.
What is addiction? Addiction is a chronic condition that involves compulsive seeking and taking of a substance or performing of an activity. Despite negative or harmful consequences, addiction can significantly impact your health, relationship, and overall quality of life. Ganito po, ang pagkagumon na isang talamak na kondisyon na nagsasangkot ng mapilit na paghahanap at pagkuha ng isang sangkap o pagsasagawa ng isang aktibidad sa kabila ng mga negatibo o nakapinsalang kahinatnan. Ang pagkagumon ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong kalusugan, mga relasyon at pangkalahatang kalidad ng buhay. Isang halimbawa ng pagkagumon ay ang pagkagumon sa sangkap kung saan ang individual ay nagiging umaasa sa mga sangkap tulad ng droga o alkohol na humahantong sa mapilit na paggamit at mga negatibong kahihinatnan. Addiction versus abuse. Abuse occurs when people mistreat or misuse other people, showing no concern for their integrity or innate worth as individual and in a manner that degrades their well-being. Abusers frequently are interested in controlling their victims. Ganito po ang abuse versus addiction. Nangyayari ang pang-aabuso kapag ang mga tao ay minamaltrato o gumagamit ng mali sa ibang tao na hindi nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanilang integridad o likas na halaga bilang mga individual at sa paraang nagpapababa sa kanilang kagalingan. Ang pang-aabuso ay madalas na interesado sa pagkontrol sa kanilang mga biktima. Isang halimbawa ng addiction and abuse. Sa konteksto ng addiction, ang abuse ay maaaring mangyari kung ang isang tao ay nagiging abusado o labis na gumagamit ng isang sangkap o gawain na nauugma sa kanilang addiction. Halimbawa, ang isang tao ay na-addict sa alak ay maaaring abusuhin ang pag-inom nito na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kanilang kalusugan at buhay. Note, human brain is wired to make people want to repeat experiences that make them feel good, that motivates him to do this again, since the drugs taken that may be addictive target the brain's reward system. Palaging tandaan, pag nag-take ka ng kahit na anong drugs ay yung utak natin ay automatic na gawin ng paulit-ulit yung mga bagay na nakapagpasaya sa atin. Ang drugs na ito ay minomotivate na gawin ng paulit-ulit dahil ang drugs na ito ay may tinatarget na specific organ sa brain natin. This is because of the chemical called dopamine. So one has the tendency to keep taking the drug to chase that high. There are two classifications of drugs. One, natural. Two, synthetic. Natural, anything that comes from nature. Synthetic, anything that is produced artificially or processed in the laboratory. Good day, everyone. I'm Tricia Marish Galvez from PTVTED 1. My topic is all about the classification of drugs, which is pharmacological and illegal and legal drugs. So now let's proceed to the classification of drugs, which is pharmacological. Now let's proceed to the pharmacology. So what is pharmacology? So pharmacology is the study of how drugs affect a biological system and how the body responds to the drug. This discipline encompasses the sources, chemical properties, biological effects, and therapeutic uses of drugs. Pharmacology is the branch of science that deals with the study of drugs, including their composition, effect, uses, and mode of action. It encompasses the understanding how drugs interact with biological system and how they can be used to diagnose or prevent disease in humans and animals. This field is crucial in the development of new medication and understanding their impact on the body.
So, yun nga, yung pharmacology is how drugs can be affect to our body. For example, once na nag-apply ang isang tao ng drugs or medicines, it can cause their side effect such as migraine or what other kind of side effect can be. So, kumbaga, paano magre-respond yung na-apply mo or yung na-apply or yung nainom mong drug sa iyong katawan. So, ang pharmacology din po ay hindi lamang kung paano ito nakakaapekto sa isang tao. Ito rin po ay nagkakos kung paano ma-treat or ma-prevent yung isang disease sa isang tao or sa animals. So, sa pharmacology din po ay meron po tayong tinatawag na stimulant, hallucinogens, and depressants. So, para maunawaan natin kung ano nga ba ang stimulant sa classification of drugs is sama-sama po nating basahin ito. So, stimulant. Any of a group of drugs that excite the central nervous system and are also known as uppers. It increases alertness, alleviate fatigue, reduce hunger, and provide a feeling of satisfaction and well-being. Its example are cocaine, methamphetamine. So, yun nga po, sinasabi sa stimulant is nakaka-increase daw ito kung paano tayo maging active or yung pagiging alertness natin. So, ang example po ng mga drugs na ito ay yung shabu or cocaine, yun nga. So, syempre, pag once ang isang tao ay nag-hit-hit or nag-hit-hit or once na ang isang tao ay gumamit or nag-apply sa kanyang sarili ng mga ganong drugs such as shabu, cocaine, is syempre mapapataas na yun ang kanyang level or pagiging active sa kanyang sarili. So, sa pagkakaroon niya ng active or alertness sa kanyang sarili is it can cause na maaari siyang mawala sa sarili or out of mind na siya sa ibang tao. O syempre, panakikisalamuha na siya once na may apply na ng drugs na yon is syempre hindi niya na alam kung ano yung ginagawa niya rin. Once na, yun nga, nag-apply siya ng mga ganong drugs na kagaya ng shabu. So, yun po ay tatawag nating stimulant. So, sinasabi rin po dito is stimulant is a type of drug that increase the activity of the central nervous system, leading to heightened alertness, increased energy, and temporary improvement in physical and or mental performance. Stimulants work by enhancing and release or inhibiting the reabsorption of certain neurotransmitter in the brain, particularly dopamine and norepinephrine. So, common example of stimulant includes caffeine found in coffee and tea, nicotine found in tobacco, and prescription medications like amphetamines, methylphenidate, which are used to treat conditions like attention deficit hyperactivity disorder or ADHD and narcolepsy. So, sinasabi rin pala dito na ang stimulant ay hindi lamang sa mga drugs about the shabu or cocaine. So, yung stimulant din po pala is example niya rin po sa coffee. Yun nga. So, yung coffee pala is pasok din pala dun sa stimulant which is nakaka-active or nagbibigay, ayun nga, nag-i-increase ng level ng isang tao. So, yun nga sa kape, syempre, pag lagi umiinom yung isang tao ng kape is nag-i-increase ang level nito. So, kagaya na lamang ng pagkagulat, di ba? So, yun nga. So, sinasabi rin dito na prescription medication like amphetamines and methylphenidates. So, hindi ko na rin alam kung anong tawag pa nun or ano. So, basta ang stimulant is
nakakapag-active or to increase the high level of a person and also her or his nervous system. So, yun po yung ating tinatawag na stimulants. So now, let's proceed to the dispressant. So, ano nga ba yung dispressant? So, atin po ulit basahin kung ano ba ang depressants. Depressant, any drugs or chemicals that increase the activity of any bodily function and are also called as the downers or barbs. The term is often used to refer to drugs that reduce the activity of the central nervous system. Examples are sedatives, sleeping pills, tranquilizers, alcohol. So, antidepressants is ito yung nagkakapagpababa naman ng activity or level ng isang tao. So, yun nga, may nabanggit tayo sa example na sleeping pills. So, syempre, once na nakainom yung isang tao ng sleeping pills is, syempre, maantok siya, then, manghihina yung kanyang system. So, antidepressant din po ay isang pampakalma. So, yun nga, yung downers or barbs. So, hindi lamang siya nakapagbaba ng system ng isang tao, pero nakakapagpakalma siya. So, kunyari, sa mga babies din, kapag umiiyak or nagwawala, may tinuturok din yung mga nurse na pampakalma sa bata. So, sinasabi din dito na yung downers is a slang term for a type of drug known as depressant. So, barbs, while the barbs is short for barbiturates. Barbiturates are a class of drugs that act as central nervous system depressant. They were only common prescribed for conditions like anxiety, insomnia, and seizure. So, yun din po yung tinatawag na barb. So, yung anxiety and insomnia. So, syempre, pag in-apply natin yun ng pangpakalma, is mawawala, unti-unti rin itong nawawala. So, yun pala yung tinatawag nating na pharmacology, which is the depressants. So, ba't nga tinawag natin siyang depressant? So, syempre, from the word of depress, so, hindi mo alam kung ano bang ginagawa mo or ano. So, syempre, once na na-applyan ito ng mga drugs or ano, na pampakalma, is magiging okay din yung daloy or activeness ng isang tao. So, dagdag ko din po na ang depressant din po ay isang type of drugs that slow down the activity of central nervous system that leads to decrease in mental and physical functions. Depressants can include relaxation, sedation, and a feeling of calmness. They are sometimes referred to as downers. So, yun nga po, yung pampakalma or relax ng isang tao. So, yun po ang tinatawag na depressant. So, next naman po ay ang hallucinogens. So, hallucinogens, any natural or synthetic psychoactive drugs that produce marked distortion of the sense and change in perception. This was also called as psychedelics. This type of drugs was originally developed as an appetite suppressant. So, ang example nito is MJ, LSD, ecstasy, and ketamine. So, yung hallucinogens naman is nakakapagpabago ng ating perception. So, yung psychedelic din po are a class of drugs that alter perception, mood, and various cognitive process. So, yun nga po is tumutukoy yung psychedelic sa ating mood or cognitive process ng isang tao. So, hallucinogens are a class of drugs that alter a
person's thought, perception, and sensory experiences. They can cause hallucinations, which are profound distortions in a person's perception of reality. This can include visual, auditory, sensory experience that seem real but are not real. So, yung hallucinogens is ito po pala yung kunyari, yung isang tao ay may nai-imagine na kung ano-ano. So, ayun po yung tinatawag nating hallucinogens. So, sa classification of drugs is meron din po tayong tinatawag na illegal and legal drugs. So, ano nga po ba yung illegal muna? So, illegal, for examples, are cocaine and heroin. They are not subject to quality or price controls and the amount of active ingredients. So, syempre, pag gumamit ka ng mga drugs na hindi approved or nakumpirma na ng government is, syempre, makaka-apekto ito sa iyong sarili. So, kunyari sa shabu or pag-take ng mga other drugs na yon. So, once na ang isang tao ay nag-take na yon is magkakos ito ng out of mind or mawawalan siya ng control sa sarili. So, syempre yung mga ganong gumagamit is hindi approve yun ng batas. So, syempre, dahil doon is kinukulong or maaring sampahan ng kaso ng government. So, syempre, pag terms na illegal na is pinagbabawal na ito or pinagbabawal din na gumamit na ng ganitong uri ng drugs kagaya nga ng shabu or marijuana. So, sa legal naman, for examples are tobacco, caffeine, and alcohol. These may be subject to restrictions based on age, location of use, and driving regulations. Yung legal din po is referred to something that is allowed or permitted by law. It means that a particular action, behavior, or item is in compliance with established rules and regulation on a specific jurisdiction or legal system. So, kumbaga ito na yung mga na-approve ng batas. So, hindi lang na-approve. So, syempre, pwede na natin siyang gamitin. So, kagaya nga nun is mga tabako. So, saan nga ba natin na gagamit or saan product natin siya na nalalagay yung mga tabako? So, syempre, di ba sa cigarette? So, yun po is approved pa rin siya ng government. So yung mga tabako is hindi naman siya nagkakos ng sobrang damage sa atin. Nagkakos din naman siya ng damage sa atin, pero hindi agad-agad. Unlike sa illegal na kagaya ng shabu. So, once na hit or other something na kung ano bang ginagawa nila dun sa shabu is agad-agad ito nagkakaroon ng side effect. Unlike dun sa mga illegal drugs na kagaya ngayon sa tabako. So, meron din naman itong side effect yung tabako sa atin. Pero, hindi agad-agad nga is kagaya nga sinabi natin. Paggamit natin na yun is nagkakaroon na tayo ng mga sakit or disease din. So, yan lamang po yung sa illegal drugs. Ito po yung mga na-permit na or ito na po yung may mga permit sa government or approved na po ng government. So, that's all my report. So, thank you for listening and cooperation.